Naniniwala ba kayo na true love conquers all? Yung klase ng true love na kaya kang iligtas, hindi lang sa mga kontrabida, lalong-lalo na yung mga nilalang ng kadiliman, kundi sa kadiliman na nagmumula sa iyong sarili. Ganyan po ang tema ng ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong kwento 2 o 3 beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Kevin! Kailangan na nating umalis sa lalong madaling panahon. Siguradong sa mga oras na ito, isasalakay na nilang bahay na to. Hindi tayo aalis. Hindi ko sila aatrasan. Kailangan kong lumaban para layuan nila tayo. Tumakbo na kayo! Iwanan niyo na ako! Matanda na ako! Pero tay... Ang akala niyo ba makakatakas pa kayo? Mga inutil! Dito na kayo mamamatay! Magandang araw po sa inyo, Miss Anne, at sa mga supportive mong listener. Isa po akong anak ng albularyo. Marami na akong natutunang aral mula sa aking ama kung paano manggamot ng iba't ibang karamdaman at isa na roon ang kakayahang pumatay ng mga aswang. Kaya ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa aming karanasan ng aking nobyo nang dumayo kami sa probinsya ng aking angkan. Tuloy na ba tayo sa lugar nyo, mahal? Oo naman. Tsaka gusto ko ring dalawin si Itay. Ilang taon na din kaming hindi nagkita eh. Sige, mahal. Mas maganda siguro kung magtagal tayo ron. Kahit mga 1 buwan man lang. Hindi pwede. May trabaho pa tayo. Ano na lang sasabihin ng bisor natin? Magpapaalam naman tayo, mahal. Tsaka, di ba nga sabi mo, ilang taon mo nang hindi nakakasama ang tatay mo. Dahil sumama ka sa akin dito sa Laguna. Ayaw mo yun? Kahit papaano matagal mong makakasamang tatay mo. Sabagay. Pero paano si Pepay? Hep, hep! Narinig ko na naman ang pangalan ko Baka naman pwedeng sumama. Ano ko ba naman? Pati ba naman dun bubuntot ka pa? Nako, Pepay, maiwan ka na lang dito. 1 buwan lang naman kami ron eh. Kasi naman Sige na kuya, please. Hindi. Nakakahiya naman sa mga kamag-anak ni Ate Undang mo. Oo siya, sige. Isama na lang natin si Pepay. Baka kung saan na naman to magpunta. Tsaka wala siyang kasama rito sa bahay. Kaya nga kuya, tsaka si ate naman ang nagbigay permiso na sumama ako Mahal, nakakahiya naman sa tatay mo. Pati sa mga kamag-anak mo. Tsaka alam mo naman tong kapatid ko, may pagkagaslaw. Hayaan mo na. Tsaka ang bata pa naman itong si Pepay. Hindi ka ba nag-aalala sa kanya? Lalo na't 1 buwan tayong mawawala rito. Ang isipin mo, babae ang kapatid mo. Oo na. Wala na akong magagawa. Mga babae naman palaging tama eh. Kaming mga lalaki itong laging mali. Hay, saan nga ba kami lulugar? Corny mo naman kuya, hindi bagay. Tumigil ka nga dyan, baka hindi kita matansya. Oo, tumigil na kayo. Ikaw, Kevin, alam mong wala na kayong mga magulang. Kaya dapat ikaw ang maggabay dito kay Pepay. Kaya nga kuya, tama naman si ate. Oo na nga ho, inay. Sige na ho. Kayo na ho masusunod, lagi naman. Bahala na nga kayo dyan. Sa totoo lang, Miss Anne, ay magkasama na kami sa isang bubong. Kaya kilala na namin ang bawat isa. At aaminin kong may bahagi talaga sa pagkatao ni Kevin na hindi ko gusto. Mabilis uminit ang ulo niya sa kahit na anong bagay at may pagka-playboy din siya, Miss Anne. Ang kaibahan naman ng kapatid niyang si Pepay, mabait ito at may pagka-clingy. Uli lang lubos na sila, Miss Anne, kaya siguro ganun na lang ang kanilang inaasta. Alam mo matigas ang ulo ng kapatid ko tapos isasama mo pa? Anong sasabihin ng mga kamag-anak mo kapag nakita nilang ugaling meron ng kapatid ko? Ano ba, Kevin? Kapatid mo siya at huwag mo siyang pagsalitaan ng ganyan. Para kang hindi kapatid Ang akin lang naman, huwag na sanang isama para masolo kita at masolo natin ang isa't isa. Yan! Yan ang sabihin mo. Kevin naman, sa araw-araw ng ginawa ng Diyos na magkasama tayo.
Tsaka, intindihin mo naman si Pepay, napakabata niya pa na maulila kayo sa magulang. Bakit ba ang hirap mong maintindihan ang ibig kong sabihin? Ang simple-simple lang ng gusto ko. Ikaw ang hindi makaintindi. Kapatid mo yun. Kadugo. So, anong gusto mo? Pabayaan natin dito. Tapos enjoy tayo doon. Tapos siya ano? Bakit? May trabaho ba kapatid mo? Sa tingin mo, paano siya kakain ha? Sige nga. Ikaw mag-isip ka nga, Kevin. Nag-aalala lang ako sa kapatid mo. Bahala ka, Undang. Basta ayokong makarinig ng hindi maganda sa kamag-anak mo. Hindi ko kargo yung si Pepay pagdating dun, ha? Oo, ako nang bahala sa kanya. Mahirap maintindihan, Miss Anne, kung bakit ganun na lang ang pagtrato niya sa kanyang kapatid. Lumabas ito ng aming silid at hindi ko alam kung saan ay ito nagpunta. Sa tuwing nagtatalo kami, Miss Anne, ay madalas itong umaalis upang makipag-inuman, pero hinahayaan ko na lamang. Si Pepay naman ay pumasok sa silid namin ni Kevin at humingi ito ng paumanhin sapagkat nag-away pa raw kami ng dahil sa kanya. Pasensya ka na. Hindi ko alam na magtatalo na naman kayo dahil sa akin. Naku, wala yun. Malit na bagay lang yun. Ang importante ay makakasama ka sa ayaw at sa gusto ng kuya mo. Sana ikaw na lang naging kapatid ko. Hindi ko alam kung ba't ganyan ang ugali niya. Nagsimula ang lahat mula nung mamatay si nanay at tatay. Intindihin mo na lang siguro ang kuya mo. Baka hindi niya patanggap ang pagkawala ng mga magulang niyo. Siguro nga ate. Miss na miss ko na yung dati kong kuya. Yung dating siya na palagi akong inaalagaan. Sa ngayon, hayaan mo na muna siya. Darating din ang panahon na babalik siya sa dati. Basta't ako na muna ang ate mo ha. Salamat ate ah. Sige na, matulog ka na dahil maaga pa tayo bukas. Nag-ayos ka na ba ng gamit na yung mga dadalhin? Oo ate, sige matulog na ako. Sige. Masaya ako dahil kahit papaano ay kasundo ko ang kanyang kapatid, Miss Anne. Lumipas ang gabi at hindi ko na rin alam kung anong oras umuwi si Kevin dahil pagkagising ko ay nasa tabi ko na ito at himbing na ang pagkakatulog. Kahit alam kong may hangover pa siya ay agaran ko siyang ginising dahil tatanghaliin kami sa pag-alis. Kevin! Gising, huy, malilate tayo! Ang aga-aga pa eh. Tulog muna ako kahit 5 minutes. Isa, kapag hindi ka talaga tumayo dyan, iiwanan ka talaga namin. Ito na, sabi ko nga gigising na eh. Kasi naman, ang sakit ng ulo ko. Inom pa! Sige, ako pang sisihin mo. Maligo ka at magbihes dahil kailangan na nating umalis. Ito na nga, ang kulit. Si Pepay ba? Huwag mo na alalahanin si Pepay. Kanina pa kami nakagayak, ikaw na lang tong hindi pa nakabihis eh. Ate, gising na si kuya? Oo, eto, ginigising ko. Hindi ko na hinintay pang sumagot si Kevin. Basta inilabas na lang namin ang mga gamit. Mga ilang minuto pa nga ang lumipas ay lumabas na ito. Bago kami umalis ay kinandado naming mabuti ang mga pinto upang hindi pasukin ng masasamang loob. Sakto naman ang makarating kami sa terminal at naabutan pa namin ang barko bago ito umalis. Halos 2.5 araw bago kami nakarating sa probinsya ng Aklan. Wala pa rin yung ipinagbago kami saan. Pagbaba namin ay agad kaming sumakay ng habal-habal. Oh, ikaw ba yan, Undang? Abay, hindi kita nakilala. Ako nga ho. Mukhang ang laki ng pinagbago mo. Pumuti ka pa. Ito ba ang nobyo mo? Sino naman itong magandang dilag na kasama niyo? Opo, siya ho yung boyfriend ko. Ito naman po yung kapatid niya. Siguradong matutuwa si paring Benjo nito. Alam ba niyang uuwi kayo ngayon? Hindi nga ho. Kaya siguradong masosorpresa po ang tatay ko nito. O siya, sige na. Ihatid ko na kayo. Sige ho. Hindi ko akalaing kilala pa rin ako ng ninong ko, Miss Anne, kahit na ilang taon na akong hindi nakauwi. Ganoon pa rin ang daan, walang pinagbago. Baku-baku pa rin. Ang konting ipinagbago lang ay ang matataas na puno at ang mga nagtataas ang talahib at halos aakalain mong magagabi na dahil napakadilim doon at hindi ganoong nasisinaga ng araw. Pagdating namin doon ay nakita ko ang aking ama na nagsisibak ng panggatong. Tay! Undang anak, ikaw ba yan? Oo, tay. Ako nga ho. Kamusta ho kayo rito? Ayos lang ako anak.
ikaw kumusta ka na? Parang ang daming nagbago sa'yo. Sus! Itsura ko lang ang nagbago, Tay. Pero ito pa rin si Undang, ang anak nyo. Mano po, Tay? Aba, akala ko isa lang ang anak ko. Maski ikaw, Kev, laki na ng pinagbago mo. Mukhang nag-matured ka yata. Oo nga ho, Tay. Kev. Oy, sino naman tong magandang batang ito? Yan na ho si Pepay, Itay. Ang kapatid ni Benjo. Abay, biruin mo nang huling dinala nyo rito si Papay ang liit-liit pa. Ngayon dalaga na. Itay, hindi ho Papay. Pepay ho. Pepay. Pasensya na, medyo mahina na ang pandinig ni tatay. Alam nyo naman, matanda na. O siya, sige na, pumasok na kayo sa loob. Mukhang ang bigat ng mga dala ninyo. Sige ho. Pagpasok ko sa loob ay para akong nag-time travel, Miss Anne. Wala pa rin kasing pinagbago. Kahit na may kalumaan ng mga kagamitan sa aming bahay ay ganun pa rin ang itsura. Kung ano ang ayos nung bata pa ako ay ganun pa rin ang nadatnan ko. 3 ang silid sa aming tahanan, Miss Anne. Una, yung silid ng mga magulang ko. Pangalawa ay yung para sa mga bisitang nakikituloy. At yung huli ay yung kwarto ko. Pagpasok ko, Miss Anne, ay parang bumalik lang ulit ako sa pagiging dalaga. Walang pinagbago. Kung ano ang ayos noon ay ganun din ang madatnan ko. Marahil ay pinahahalagahan talaga ng aking ama ang lahat ng alaalang naiwan ng aking ina. Paglabas namin ay naghanda na ang aking ama ng makakain. Katulong nito si Pepay. Nangingiti ako dahil kahit papaano may kusa pala si Pepay na hindi na kailangang utusan pa. Himala. O tara na, kumain na muna kayo. Naayos nyo na nga pala mga gamit nyo. Oho, Itay. Wow, matitikman ko na naman ang luto mong diningdingan. Ay, syempre naman. Alam kong yan ang paborito nyo ng nanay mo. Tatay, namimiss si Nanay. Siyempre naman, mahal. Kung hindi mahal na mahal ni Itay si nanay, siguro ngayon may asawa na siyang bago. Kaya nga hindi siya nag-asawa dahil alam kong mahal na mahal niya si Nanay. Alam mo kasi, Iho, kahit na dragon ang nanay nitong si Undang, mahal na mahal ko yon at hindi ko kayang saktan at lokohin. Pinangako rin namin sa isa't isa na kung sakaling may mawala sa amin, hindi na kami mag-aasawang muli. Ang sweet, grabe. True love never dies, Tax. Di ko alam na uso pala ang Romeo and Juliet sa panahon ngayon, di ba ate? Sige na, kumain ka na dyan. Alam mo, natutuwa ako dito sa kapatid mo, Kevin. Naaalala ko sa kanya itong si Undang noong kabataan pa nito. Hayaan niyo na ho yun, Itay. Kain na ho tayo. Oo, sige. Ang sarap sa pakiramdam, Miss Anne. Nakasalo namin ang aking ama sa pagkain. Kitang-kita ko ang saya sa mga mata niya. Marahil pakiramdam niya ay natuldukan ng tagal ng panahong hindi niya ako nakasama. Kinagabihan ay nagyayang mag-inom ang aking ama. Napakasarap sa mata na makitang kasundo ni Kevin, ang aking ama. Si Pepay naman ay abala sa pagsiselfie kahit gabi na. Lasing na sila habang masaya pa rin nagkukwentuhan. Alam mo, Iho, masaya akong ikaw ang naging nobyo ng anak ko, kaya wag mo sanang sirain ang tiwala ko sa'yo. Oo naman, Itay. Mahal na mahal ko ang anak niyo. Pangako ko, hindi ko siya sasaktan. Abay, dapat lang. Tandaan mo ito. Kapag sinaktan mo ang anak ko, nakikita mo ba ang palakol ko na yon? Gagamitin ko yung pamputol sa tarugo mo. Huwag naman, Itay, masakit yun. Huwag kayong mag-alala. Hindi ko pababayaan ang anak niyo. Oh, lasing ka na ba? Hindi pa, Tay. Kayo ho ba? Hindi pa. O sige, tagay lang ng tagay hanggat hindi namamatay. Oh, grabe naman kayo magwalwal, Itay. Matulog na kayo. Mukhang lasing na lasing kayo. Malalim na rin ang gabi. Nako anak, hindi pa kami lasing. Baka ikaw lasing ka na. Itay, hindi ako pwedeng uminom. O bakit?
Wala ho. Basta't ayoko lang. Sige na ho. Magsipasok na kayong dalawa sa loob. Pepay, patulong ako, lalayan natin sila sa loob. Hirap na hirap naming inalalayan ng dalawa papasok sa loob ng bahay. Inihiga namin sila sa may sofa at pagkatapos ay muli kaming lumabas upang ayusin ang mga nagkalat na kasangkapan. Ngunit nang sandaling pumasok si Pepay ay nag-iba ang pakiramdam ko na para bang may nagmamasid sa akin sa madilim na paligid. Ang bait-bait naman pala ng tatay mo, Ate Undang. Oo, mabait ang tatay ko kaso lasinggero. Isa pa yung kuya mo, tandem talaga sila. Kaya nga, ate. Mukhang nakakita ng ka-vibe si kuya, no? Ay, ano pa nga ba? Bukas pala, Pepay, pwede mo ba akong samahan? Saan, te? Sa palengke sana. May bibilhin kasi akong importante. Maaari mo ba akong samahan? Oo naman, basta ikaw. Sige, salamat. Pwede bang ikaw na lang magpasok nito? Ilalagay ko lang to sa sako. Para bukas, maitapon na lang sa basurahan. Sige, ate. Nang pumasok na ito, Miss Anne, ay nagmamadali kong inilagay ang mga basura sa sako dahil ramdam kong kakaiba sa paligid. Hanggang sa magulat ako nang makarinig ako ng malakas na pagaspas mula sa madilim kung saan malapit ang kakahuyan. Kaya napahinto ako sa aking ginagawa. Nagpalingalinga ako. Ngunit wala akong makita. Hanggang sa makarinig akong muli ng huni ng isang kakaibang ibon. Hindi naman lingid sa akin ang tungkol sa mga nilalang. Batid kong isa yung wakwak at mahina na ang huni kaya alam kong nariyan lang ito sa paligid. Kaya naman dahan-dahan kong tinungo ang pinto hanggang sa mabilis ko yung naisara at ikinandado ko yon ng mabuti. Ote! Butit pumasok ka na. Gusto ko pa sana magpahangin sa labas eh. Ha? Wag na lang tayo dito. Malamig naman dito tsaka gabi na rin kasi. Alam mo naman ate, di ba sa Laguna, kahit anong oras pa tayo nasa labas, di ka naman nagbabawal sa akin. Bakit ngayon ayaw mo? Pasensya ka na, Pepay. Sa ibang araw na lang siguro. Sa ngayon magpahinga muna tayo, ha? Sige ate. Doon ka na sa silid namin matulog. Bakit ate? Di ba sabi mo sa isang kwarto ako? Kasi masyado pang malikabok doon. Bala ko muna sana linisin ang kwartong yun eh. Naku, ayos lang te. Pwede ba munang makinig ka muna kay ate? Kahit ngayong gabi lang. Mamaya kasi pag natulog na ako lumabas ka ng bahay. Hindi po te. Promise? Promise. Promise talaga ate. Sige, hatid na kita. Gusto ko kasing masiguradong nakasaradong mabuti ang bintana. Nagtataka man ay wala itong nagawa nang sumama ko sa kanyang silid. Isinarado kong mabuti ang kanyang bintana. Nang sa ganon ay hindi niya magawang buksan. At pasimple kong ikinandado ang kanyang silid. Nang sa ganon ay hindi niya rin magawang makalabas sakaling makatulog ako. Kinabukasan, pagising ko ay agad kong tinungo ang aking ama na nagpapakain ng kanyang manok. Tay, maari ko ho bang itanong sa inyo kung may mga aswang pa po bang naninirahan dito sa atin? Bakit? May nakita ka ba? Wala naman ho. Pero narinig ko ho, oo, kagabi lang ho. Kung gano'n ay mag-iingat ka anak. Sinabi mo na ba ito sa nobyo mo at sa kapatid niya? Oo, naiintindihan ko. Mukhang alam ko na kung bakit sila pumarito sa atin. Ano ibig sabihin nyo, tay? Buntis ka. Ho? Wag ho kayo magbiro ng ganyan. Mukha ba akong nagbibiro? Alam ko na yan. 2 ang pintig ng pulso mo sa leeg. Alam na ba yan ni Kevin? Hindi pa ho. Bakit hindi mo pa sinasabi? Kasi nga ho, natatakot ako sa magiging reaksyon niya. Tsaka hindi pa ho ako sigurado, tay. Kaya gusto ko hong pumuntang palengke para bumili ng pregnancy test. Ganun ba? Gusto mo ba samahan kita? Hindi na ho, tay. May kasama na ho ako, si Pepay. Sige, basta't magbaon ka ng pamproteksyon. Kahit na hindi pa nakaumbok ang tiyan mo amoy na amoy naman nila ang dugo ng sanggol. Sige ho, tay. Pero tay ha, huwag niyo ho sana ipaalam kahit kanino kahit pa kay Kevin.
Sige. Nasa sayo ang desisyon. Ayoko na makialam pa sa inyo. Matanda ka na. Alam mo na kung anong mas makakabuti para sa iyo at sa apo ko. Apo? Anong apo, tay? Ay, ikaw pala. Mali yata ang pandinig mo, iho. Hindi apo ang sinabi ko, kundi hito. Pupunta daw kasi itong si Undang sa palengke. Kaya sabi ko, bumili ng hito at ipagluluto ko kayo ng specialty ko. Ganun ho ba? Akala ko kung ano na. Ay, oo, may gagawin pa ako. Sige na. Maiwan ko na muna kayo dyan. Oh, anyari dun? Ha? Wala. Siya nga pala, nasan si Pepay? Nasa loob, bakit? Magpapasama kasi ako sa kanya sa palengke. Bakit hindi na lang ako? Wala naman akong gagawin dito. Tsaka baka mamaya lokohin pa kayo ng masasamang loob. Ang OA. Nako, wag mo na akong alalahanin pa. Tsaka kasama ko naman si Pepay. Sige. Puntahan ko lang si Pepay. Naiiling na lang ako dahil sa kakornihan nito. Aaminin kong kinabahan ako, Miss Anne, dahil ang akala ko ay malalaman na nito ang tungkol sa pagdadalang tao ko. Sumakay kami sa habal-habal patungong palengke. Mabuti na lang at nakatutok lang ito sa pagvivideo. Kaya pasimple akong nakabili ng pregnancy test. Pag-uwi namin ay nagtataka ko kung bakit may mga tao ron. Mukhang nagiinuman. Inis na inis ako, Miss Anne, dahil nakita ko si Kevin nakatabi ang isang babae na halos kinulang sa tela ang damit at nakapustura pa. Umakyat ang dugo ko sa ulo nang makita ko kung paanong masaya itong nakikipagkwentuhan sa babae. Ayan pala ang inaanak ko. Anak, bakit gayon lang kayo? Kanina pa dito si Ninong Benjo mo at kasama niya nga pala si Melay, ang kababata mo. Oh, ikaw na ba yan, Undang? Oo. Sige na, ipasok mo na yan doon. Tapos lumabas ka dito, anak. Makipagkwentuhan ka na sa kinakapatid mo, ha? Ang ganda ng kinakapatid ko, no? Paano mo siya nabingwit? Simple lang. Na-inlove siya sa kakaisigan ko. Padabog akong pumasok sa loob dahil sa inis ko na rin sa nasaksihan ko. Lumabas ako ng bahay, Miss Anne, at mas lalong sumasakit ang ulo ko nang makita ko ang paghimas ni Melay sa hita ng nobyo ko at kung paano nito akitin ang lalaki. Yung isa naman, Miss Anne, ay parang wala lang sa kanya. Malaya nitong magagawa dahil nakatulog na ang tatay namin dahil sa matinding kalasingan. Oh, nandiyan ka na pala. Likaw po ka. Sige. Hindi mo naman sinabi na ang pogi pala nitong nobyo mo? Ikaw lang nagsabi niyan. Oh, mukhang init naman ang ulo mo. Easy ka lang. Hindi ko naman naagawin ng boyfriend mo eh. Akala mo ba makakalimutan ko kung paano mo ko trinaydor? Hindi ba't ganyan-ganyan din ang ginawa mo kay Arnold? Kaya nga nakipaghiwalay ako, di ba? Bakit? Wala na ba kayo? Tapos ngayon boyfriend ko naman. Melay, pakiusap. Lubayan mo si Kevin. No, darling. Mahal, nag-aaway ba kayo? Akala ko nag-aaway kayo eh. Sige, itsulog mo na ako. Bahala na kayo dyan magkwentuhan. Nahihilo na talaga ako eh. Oops, mukhang nakarami na ng inom ang boyfriend mo ah. Alam mo, bantayan mo yung boyfriend mo. Baka kasi isang araw, makita mo yan, kasiping na ng iba. Anong ibig mong sabihin? Wala. Sige na, mauna na kami ng tatay ko. Goodbye, my ex-friend. Long time no see. Alam ko kung anong gagawin ko. Gusto ko siyang sampalin, sabunutan. Pero pinipigilan ko, Miss Anne, dahil ayokong ilagay sa alanganin ang buhay ng anak ko. Nang umalis na ito ay tinapunan pa ako ng masamang tingin. Lumapit naman sa akin si Pepay. Sino yun, te? Isang masamang panaginip lang yun. Pansin ko lang, te. Mukhang natipuan niya si kuya. Hayaan mo lang. Akong bahala sa kanila. Ang mabuti pa ay dalhin mo na lang si Kevin sa kwarto. Ako nang bahala sa tatay ko. Sige, ate. Nang maipasok na namin ang dalawa ay tinulungan na lang akong magluto ni Pepay ng aming kakainin.
Dahil siguradong kinabukasan ng magigising ang dalawa. Kinahapunan, nagtungo ako sa palikuran at doon ko na ginamit yung pregnancy test. 3 ang binili ko, Miss Anne, at kinakabahan nga ako sa magiging resulta. At hindi nga ako nagkamali, Miss Anne, dahil 2 linya yon. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko. Yung tipong masaya dahil magkakaroon na ako ng anak at natatakot din naman sa magiging reaksyon ni Kevin. Pagsapit ng gabi, Miss Anne, habang ako'y nagbabasa ng dyaryo, ay nakarinig na naman ako ng huni ng isang ibon. Batid ko na huni yon ng isang wakwak. Kaya habang malayo pa ay naghanda na ako ng pangontra. Pumasok ako sa silid ng aking ama at nakita kong kumukulo ang langis na nasa mesa. Kaya naman kinuha ko ang nakasabit na buntot pagi ng aking ama. Lingi din sa kaalaman ng magkapatid ni Saan ay marunong akong makipaglaban sa mga aswang. Kumbaga ay may lahi akong manunugis at namana ko yon sa aking ina. Alam kong nariyan ka lang. Magpakita ka sa akin. Nakarinig ako ng pag-angil ng isang nilalang, Miss Anne. Ito na marahil ang wakwak na sinasabi nilang uri ng aswang. Dumapo ito sa bubungan. Naglalaway. Matalim ang titig na pinupukol sa akin. Dito mo pabalak talaga mambiktima, no? Hindi ka ang paki ko. Kukunin ko lang ang kailangan ko. Anong kailangan mo dito? Baka nagkakamali ka ng bahay na pinuntahan. Pero ayos lang yon. Dahil ngayong gabi gusto kong ibuhos lahat ng galit ko sa'yo. Hangal! Ang isang mortal na tulad mo ay walang kwenta. Huwag kang puro dada. Ba't di mo subukan? At talagang hinahamon mo ako? Kung yan ang gusto mo, sige, pagbibigyan kita. Umangil ito at dahan-dahang ibinuka ang kanyang pakpak. Nakahanda na itong umatake sa akin, Miss Anne. Kaya naman hinigpitan ko ang paghawak sa buntot pagi at inihampas ko sa lupa. Ninisihan ko naman ito na lalong nagpagalit sa kanya. Nang sandaling umatake siya ay agad ko yung naiwasan. Batid kong hindi niya ako titigilan hanggat hindi niya ako nadadali. Ang hindi ko napaghandaan, Miss Anne, ay nang maabot ako ng matatalim niyang kuko. Umaagos ang dugo mula sa aking braso at kita ko kung paano siyang naglalaway. Nang muling umatake ang wakwak, ay hinagupit ko ito ng buntot pagi na hindi naman niya napaghandaan. Napahiyaw ito sa matinding sakit. Tatapusin ko na sana ito nang mabilis itong lumipad sa ere upang tumakas. Nagpasya na akong pumasok sa loob, Miss Anne. Hindi na ako nakatulog sa aking silid dahil galit pa rin ako kay Kevin. Kaya naman sa sala na ako natulog. Kinabukasan pagising ko, nagtanong kaagad ang aking ama kung bakit ako natulog sa upuan. Sinabi ko na lang na hindi ko alam na doon ako nakatulog. O bakit ka ba dyan natulog? Hindi ko po kasi namalayan ni Tay. Napasarap po kasing tulog ko. Matanong ko lang, nasan pala si Kevin? Magpapasama sana ako sa kanya sa bayan. Nasa kwarto ko ho siya, Tay. Ha? Wala siya ron eh. Kaya nga tinatanong ko sa'yo kung nasan siya eh. Ha? Wala ho siya? Baka nasa labas po. Wala rin siya sa labas eh. Nahulog naman ako sa pagtataka kung nasaan na si Kevin. Mabilis akong bumangon at tinungo ang silid ngunit wala ito. Ang tatay ko naman ay nagpaalam na aalis muna dahil may gagamutin daw na nasaniban sa kabayanan. Oo ate, ba't nakatuwa ka dyan? Nasaan ba si kuya? Ay nako, yun nga din ang hindi ko alam. Hindi ba siya nagsabi sa'yo kung saan siya pupunta? Hindi din siya nagsabi sa akin, te. Tsaka, kagigising ko lang din kasi. Hayaan mo na. Pag uwi niya, saka ako na lang itatanong kung saan siya galing. Yung topic natin, andyan na. Punta muna ako sa kwarto, te. Sige. Oo, mahal. Kanina ka pa ba gising? Abay sa awa ng Diyos, kanina pang umaga. Eto nga pala, Alateris. Kinuha ko yan kila Mang Kanor. Teka, huwag mo sabihin kinamelay ka ng galing. Ganun na nga. Anong sabi mo? At anong ginawa mo ron? Nagpatulong lang sa akin, mahal. Anong hinihingin tulong ng babaeng yun? Kasi... Anong ano? Bakit ka nauutal?
Teka, may ginawa kayong kalokohan ano? Hindi mahal, hindi ganun yun. Nagpatulong siyang buhatin ng mga gamit sa bahay nila. Nakakahiya naman kung tatanggihan ko, di ba? Siguraduhin mo lang, Kevin. Naku, kapag nalaman ko may ginagawa kang hindi maganda, sinasabi ko talaga sa'yo. Oo na. Huwag kang mag-alala. Di ba nag-promise ako sa'yo? Ang pangako hindi sinasabi. Ginagawa. Inis na inis ako nang umuwi ito galing mismo sa bahay ng ninong ko. Nang magpaliwanag ito ay talaga namang mas lalong sumakit ang ulo ko dahil pakamot-kamot lang ito sa kanyang batok. Pumasok ako sa aking silid at iniwan na lang siya. Sa maghapong yon na hindi ko talaga siya pinansin hanggang sa sumapit ang gabi. Napansin naman ito ng aking ama pero hindi ito umimik. Marahil ay alam nito kung ano ang dahilan ko. Mahal, bakit hindi mo ako kinakausap? Ano bang nangyari sa'yo? Huwag mo akong kausapin. Yun ang gawin mo. Ha? Pwede ba yun? Ano ka ba naman? Ano bang pinuputok ng butsi mo? Basta't hindi nawawala ang galit ko, huwag mo akong kakausapin. Please lang. Bahala ka nga riyan. Kung ayaw mo akong kausapin, aalis na lang ako. Ba't saan ka pupunta, ha? Wala ka na roon. Alam ko na kung saan ito papunta, Miss Anne. Hindi ko na ito pinigilan pa dahil nahihiya ako sa aking ama. Hindi ako makatulog dahil hindi pa rin ito umuuwi. Nanlalamig ako sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Tiningnan ko ang cellphone ko at nakita ko ang oras. 2:00 na ng madaling araw ngunit wala pa rin Kevin na dumarating. Napagpasyahan kong lumabas ng aking silid. Tumungo ako sa kusina upang uminom ng tubig. Hindi siya umuwi? Oo, tay. Anak, huwag mo siyang masyadong isipin. Yang nasa sinapupunan mo ang isipin mo. Lalaki lang yan. Oo, tay. Huwag ho kayong mag-alala pa sa akin. Sa susunod na araw pala anak, kailangan kong tumungo sa bayan dahil maraming nagpapagamot sa akin, lalo na't may ilang nayanggaw na kailangan kong gamutin. Wala hong problema, tay. Matulog ka na. Sige ho. Tanghali na ako ng magising ng umagang yon pero wala pa rin si Kevin. Kaya dali-dali akong bumangon at tinanong si Pepay kung umuwi na ba ang kuya niya. Pero mariin itong umiling. Hindi mo pa napansin ang kuya mo? Hindi pa ate. Bakit? Hindi ba siya umuwi kagabi? Hindi. Mukhang alam ko kung nasa ng hinayupak na lalaking yun. Ha? Teka ate, anong gagawin mo? Samahan mo nga ako. Mukhang alam ko kung nasa ng animal na yun eh. Teka lang, hintay mo ko, te. Sa sobrang inis ko, Miss Anna, ay hindi na ako nakatiis na puntahan ito. Batid kong nasa bahay ito ng atribidang anak ng ninong kanor ko. Pagdating ko roon ay wala akong pasabing pumasok sa loob ng bahay nila kahit wala pa akong pahintulot. Nakita ko roon si Renny. Nagulat na gulat nang makita ako. Oh, ikaw pala yan. Di ka malang nagpasabi. Umupo ka muna. Wala ako sa mood ngayon rin eh. Nasa na magaling mong kapatid ha? O, teka lang. Bakit ang init-init naman yata ng ulo mo? Easy ka lang. Wala kang pakialam doon. Saan ang kwarto ng babaeng yon? Sandali lang naman, Undang. Hindi naman kita kasi maintindihan eh. Bakit ba gusto mong makita si Melay? Tsaka hindi pwede ngayon. Nandyan yung boyfriend niya. Anong sabi mo? Boyfriend? Oo, boyfriend. Pumunta dito yung kagabi. Nakipag-inuman sa amin. Hindi na ako sumagot pa, Miss Anne. Pinuntahan ko na nga lang ang silid na itinuro ni Renny. At pagbukas ko ng pintuan noon ay halos gumuho ang mundo ko nang makita ko si Kevin at Melay na wala ng saplot at tanging kumot lang ang nakatakip sa kanilang kahubaran. Magkayakap ang mga ito habang mahimbing na natutulog. Napatili naman si Pepay. Mga hayop kayo? Ang bababoy nyo! Aray! Teka, ano ba? Aray, mahal! Ang sakit! Aray! Mahal? Mahalin mo mukha mo! Aray, mahal! Ano bang nangyayari? Hayop ka? Hindi mo alam? Ikaw, animal kang malandi ka, pati boyfriend ko lalandiin mo pa! Hayop ka! Aray, bitiwan mo ko! Renny, ano ba? Hindi mo ba ako tutulungan? Bakit bang kati-kati mo? Wala na bang lalaki nagkakagusto sa'yo, ha? Kaya nang aagaw ka na lang! Sinabi kang bitiwan mo ko eh!
Oo, tama na yan. Mahal? Bagay lang sa'yo yan. Sige pate! Undang, Melay, ano bang nangyayari sa inyo? Natigilan lang kami nang sigawan kami ng aking ama. Hindi namin namalayang dumating na pala ito. Kasama ang ninong kanor ko na gulat din nang madatnan kami sa ganoong sitwasyon. Humingi naman ng paumanhin ng aking ama at inuwi na ako nito. Itay naman! Nakita niyo naman ho, di ba? Tay, ang baboy nila! Mahal! Anong ginagawa mo dito, ha? Ang lakas ng loob mong bumalik pagkatapos ng ginawa mo sa anak ko. Sorry ho. Hindi ko ho alam. Hindi ko ho sinasadya. Mahal, pakiusap. Pakinggan mo naman sana ang paliwanag ko. Ayos ka rin, oh. Hindi mo alam ang nangyayari sa'yo? Anong niloko mo? Pwede ba? Huwag ka nang umuwi dito. Bumalik ka na sa Laguna. O kaya, sumama ka na sa hype na Melay na yon. Mahal, pakiusap. Umalis ka na. Simula sa araw na ito, huwag ka nang tutuntong pa sa bahay na ito. Hindi ko alam kung mapapatawad ko pa ito pagkatapos ng nangyaring yon. Para sa akin, Miss Anne, walang kasing sakit ang ginawa niyang panloloko sa akin. Ate, pwede pa akong pumasok? Sige, halika, pasok ka. Ate, galit ka rin ba sa akin? Ano ka ba? Hindi ako galit sa'yo, no? Maghihiwalay na ba kayo ni Kuya Ate? Hindi ko alam. Sa ngayon ay, huwag mo munang isipin yun. Sige po ate, maiwan po muna kita. Sige, salamat. Iyak lang ako ng iyak. Sa maghapong yon ay hindi ako lumabas. Kahit anong katok ng aking ama ay hindi ko siya pinagbuksan. Lumipas ang 2 araw nang mangyari yon, Miss Anne, at wala pa ring paramdam si Kevin. Maski paghingi ng tawad nito ay hindi rin ginawa. Kaya ang nasa isip ko noon ay kalimutan ko na lang siya at magpatuloy na lang sa buhay. Si Pepay naman ay naroroon pa rin sa amin. Isang gabi habang nagkukwentuhan kami ni Pepay ay nakarinig kami ng huni ng isang kakaibang ibon. Kahit ayaw pumasok ni Pepay ay wala siyang nagawa. Tumungo ako sa silid ng aking ama at kinuha ko ang nakatabi kong buntot pagi. At nagmadali akong bumalik sa labas. Nakita kong nakikipagbuno ang aking ama kaya naman tumakbo ako upang tulungan ito. Bakit ka pa lumabas? Napakadelikado. Huwag ho kayong mag-alala. Hindi ho ako mapapahamak. Narito pa lang isang hangal. Bakit nagtawag ka pa ng kasama, tanda? Ang ibig sabihin lang yan, hindi mo ako kaya. Ipokrita! Hindi takot ang tatay ko sa'yo. Bakit ka bumalik, ha? Hindi ba masakit yung ginawa ko sa'yo nung nakaraan? Hangal! Huwag kang mag-alala dahil nakuha ko na sa iyong pinakamahalagang bagay sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Isa ka ring inutil. Walang alam, kaya ka iniiwan. Halika nga! Bumaba ka rito! Mag-toast tayo! Huwag kang mag-alala, darating din yan. Pero sa ngayon, hahayaan muna kita. Hindi ko naman maintindihan kung anong tinutukoy nito. Mabilis itong sumibat. Pumasok naman kami sa loob ng bahay at doon nag-usap. Mukhang alam ko na kung ano ang tinutukoy ng aswang na yon. Anong ibig niyong sabihin? May kutob ako kung sino ang aswang na nambibiktima dito sa atin. Sino ho, tay? Ayoko mang isipin, pero marami na akong ebidensyang nakakalap. Si Melay, siya ang aswang na gumagala rito sa atin. Ho? Paano ho? Napaka-imposible hong siya ang aswang. Oo, siya nga ang aswang, anak. Si Kevin ang napili niya bilang kaagapay niya sa pagbuhay ng mga bagong supling ng kanilang lahi. Hindi siya basta-basta nahulog lang sa alindog ni Melay, kundi ginamitan siya nito ng gayuma. Kung alam niyo na pala, bakit hindi niyo po pinigilan si Kevin? Sapagkat hindi pa ako sigurado. Nitong uli ko na lang nalaman nang mapansin ko siya sa inuman. Alam kong hindi niya balak pakawalan si Kevin. Kailangan natin siyang iligtas sa lalong madaling panahon. Ano nangyari, te? Si Kuya! Napano si Kuya? Wala, iha. Huwag kang mag-alala. Ibabalik na namin siya rito. Talaga ho? Kung ganun natin, hindi na kayo maghihiwalay pa?
Oo, sige, matulog ka na. Pagpasok ni Pepay sa kanyang silid ay naroon na kami. Nagpaplano kung papaano ililigtas si Kevin sa kamay ng aswang. Kailangan nating umisip ng paraan para iligtas si Kevin. Hindi ko rin batid kung ordinaryong tao ba si Rene at Kanor. Kung ganun ho, Tay, mas mabuti ho magpanggap ho kayong hindi nyo pa alam. Nang sa ganun makalapit pa ho kayo sa bahay nila Ninong. Huwag kang mag-alala. Ililigtas natin si Kevin nang sa ganon ay makabalik kayo sa lalong madaling panahon sa Laguna. Hindi, Tay. Nagpasya na ho akong hindi na babalik sa Laguna. Dito na ho ako titira sa inyo. Kasama nyo. Nakapagdesisyon na ho ako. Hindi na ho ako makikipagbalikan pa kay Kevin. Sigurado ka ba? Baka naman nabibigla ka lang sa sinabi mo, anak. Hindi ho, Tay. Sige na ho, magpahinga na ho kayo nang sa ganun makabawi kayo ng tulog. May gagamutin pa ho kayo bukas ng umaga, di ba? Sige, ikaw din. Masamang magpuyat ang kagaya mong buntis. Oho. Kahit na nasa ganoong sitwasyon kami ay magagawa pa nitong ipakita ang pagmamahal niya bilang magulang. Pagsapit ng umaga ay bumili ako sa tindahan ni Kuya Bembol ng asukal. Nang makita ko ang dalawa kung paano sila maglambingan. Gulat na gulat naman ang mga tao roon dahil batid nila na kasama ko ito nang dumating. Kalurky? Hindi ba't boyfriend mo yun, te? Bakit kasama niya? Alam mo na yun? Gosh, pati yung Fafa Kevin mo inago na rin sa'yo. Katulad nung dati mong boyfie. Nakalimutan ko na kasing pangalan nun eh. Tanda mo ba? Hindi no. Tsaka wala na akong dapat alalahanin pa sa mga nakaraan ko. Sakit lang sa ulo yung mga yan. Tsaka hayaan mo sila. Sino ba dito ang mas nakakahiya? Ako ba? Ay tama. Ang higad kahit anong ilagay mong suka, higad pa rin yan. Kaya dapat mag-iingat ka ha, dahil hindi sila namamatay basta-basta. Wait lang, sweetheart May gusto lang akong tadyakan. Palibasa mga inggit dahil ang gwapo-gwapo ng sweetheart ko. Yak, nakakasuka. Alam mo undang, layuan mo ang mga higad. Sige ka, mangangati ka. Palibasa ang isa dyan anak ng higad. Dahil kahit anong kamot, hindi nawawala yung kate. Ang dapat dyan kinukus ko sa pader. O di kaya lagyan ng sili ang pante. Ano bang problema mo sa syota ko, bakla? Haler, sigurado ka bang siya ang syota mo? Oo, walang iba. Kaya kung may problema ka, ako na lang ang kausapin mo, pwede ba? My God, taong to! Hindi ko alam kung natatawa ako dahil sa ekspresyon ng mukha ni Bembol. Si Kevin naman ay nilagpasan lang ako. At si Melay, pasimple akong tinarayan. Hindi ko na lamang pinatulan upang hindi masira ang plano namin ng aking ama. Grabe yung mga yun. Ayos ka lang ba, undang? Mas mabuti pa sigurong umuwi ka na lang. Ano ka ba? Ayos lang ako. Tsaka may pupuntahan din kasi ako Ganun ba? O sige, maiwan na muna kita riyan ha. Maraming kasing customer. Sige, walang problema. O bukas, punta na lang kita sa inyo ha. Sige. Nang abala na si Bembol ay umalis na ako. Hindi ako umuwi dahil pumunta ako sa bahay ni Ninong Kanor at naabutan ko lang doon ay si Rene na matagal nang may gusto sa akin. Oh, hi. Anong ginagawa mo rito? Kung hinahanap mo si Kevin... Ano ka ba? Hindi siya ang sadya ko. Kung hindi, ikaw. Talaga? Oo naman. Yayayain sana kitang mamasyal. Siya nga pala, humihingi ako ng paumanhin sa nangyari nung nakaraang araw. Aha, ano ka ba? Kapatid ko nga dapat humingi ng tawad sa'yo Wala na sa akin yun. Kung kaya niya, di kaya ko rin. Tsaka napag-isip-isip ko na ikaw talaga yung gusto ko. Talaga? Kay tagal kong hinintay marinig ang salitang yan. Pangako, kapag ako naging nobyo mo, hindi kita sasaktan. Sige, kung gusto mong manligaw, punta ka na lang ha. Sige. Lingi dito na kasama sa plano ko ang pag-akit sa kanya sapagkat gusto kong gamitin siya upang makuha ang kailangan ko. Kinagabihan nga tulad ng inaasahan, Miss Anne, ay pumunta roon si Rene. May dala itong bulaklak at tsokolate. Nagmano rin siya sa aking ama. Si Pepay naman ay gulat na gulat sa mga pangyayari. Magandang gabi ho, Ka Benjo. Magandang gabi din. Anong ginagawa mo rito? Aakyat ho sana ako ng ligaw kay Undang Hingi ho sana ako ng permiso mula sa inyo.
Nako, sa akin ayos lang. Sige, umupo ka na. Lalabas muna ako. Maraming salamat po. Walang anuman. Ay, heto nga pala. Bulaklak para sa'yo. Naku, nag-abala ka pa. Pero maraming salamat ha. Nang gabing yun ay agad ko siyang sinagot. Masayang masaya ito, Miss Anne, at hindi na ito nag-isip pa. Hanggang sa lumipas pa ang mga araw ay nagpupunta na ako sa kanila kaya palagi kaming nagkikita ni Kevin. Ngunit ang kapansin-pansin ay parang hindi ako nito kilala. Kaya dito na ako nagtiktik sa bahay nila at hindi nagpahalata. Dahan-dahan akong pumasok sa silid ni Melay at hinalungkat ko ang lahat ng gamit doon. Doon ko natagpuan ang isang bagay na mahalaga dito. Yon ay ang gayuma ng mga aswang. Marami ring mga lana na nakatabi kaya naman napakasangsang ng amoy. Binalik ko naman sa dati ang mga gamit at pasimple akong lumabas ng silid. Oh, mahal. Kanina pa kita hinahanap eh. Saan ka ba galing? Nagbanyo lang, mahal. Siya nga pala magpapaalam na sana ako. Nag-text si Pepay sa akin. Nagpapasama sana sa bayan. Ganun ba? Gusto mo bang ihatid kita? Naku, hindi na. Siguro ay tulungan mo na lang si Ninong Kanor sa mga gawain. O sige, mag-iingat ka ha. Oo naman. Pag-uwi ko ay nagtungo ako kaagad sa aking silid at inilapag ko sa mesa ang gayuma. Pala ko kasing hintayin ang tatay ko upang magpatulong sa kanya na maalis ang gayuma kay Kevin. Kaya naman lumabas ako upang puntahan si Pepay sa kanyang silid. Halos 1 linggo ko na rin kasi itong hindi kinakausap. Pepay, pwede ba kita makausap? Sige po ate, pumasok na po kayo. Alam kong hindi pa klaro sa ang lahat. May intindihan mo rin kung bakit ako pumayag na maging kasintahan ni Rene. Naiintindihan ko po ate. Nakakalungkot lang kasi wala na kayo ni kuya. Nahiya po ako dahil nandito pa rin ako nakikituloy samantalang si kuya po nasa ibang bahay na. Alam mo, Pepay, kahit na wala na kami ng kuya mo, kapatid pa rin ang turing ko sa'yo. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos din ang lahat. Mahal niyo po ba si Kuya Renny? Kasi sa nakikita ko po, hindi kayo masaya sa tuwing kasama niyo siya eh. Ganito na lang. Isipin mo na lang na ginagawa ko ito para sa kuya mo. Para sa amin. Huwag kang mag-alala. Hindi ko tunay na minamahal si Rene. Ho? Anong ibig niyo sabihin ate? Hindi ko po maintindihan. Basta! Tsaka ako na ipapaliwanag. Totoong sinabi ko, hindi ko mahal si Rene. May kailangan ako sa kanya para sa ikabubuti ng kuya mo. Talaga po ate? Oo, halika. Kumain na lamang tayo. Pagkatapos naming kumain ay siyang pagdating ng aking ama. Gabi na rin ang mga oras na yon. Napatakip ako sa aking bibig nang makitang naliligo sa sariling dugo ang aking ama. Bumagsak ito sa lupa. Itay, anong nangyari? Anak, kailangan nyo nang umalis. Nanganganib na ang mga buhay ninyo. Oh, hindi ko maintindihan, Tay. Kailangan mailigtas natin si Kevin ngayon. Nasa ganon, makaalis na kayo pagsapit ng umaga. Tay naman, hindi ko ho kayo maaaring iwan hanggang hindi ko nakikitang ayos kayo. Sinong may gawa niyan? Sila ang may gawa nito sa akin, anak. Tama nga ang inala natin. Bukod kay Melay, mga aswang din sina Rene at Kanor. Ate, may mga aswang po dito oh. Oo, pero huwag kang matakot dahil hanggat naririto pa ako, walang makakagalaw sa'yo. Itayo mo ako. Dalhin mo ako sa aking silid. Kailangan kong gamutin ang mga sugat ko. Nang sa ganon ay mailigtas natin si Kevin. Oo, Itay. Pero kailangan niyo magpahinga. Hindi kayo maaaring sumama. Ako na lamang ho. Total, matagal na rin ako hindi nakakasugapa ng mga aswang. Pero anak, huwag mong isaalang-alang ang inyong kaligtasan upang gumante. Pero Itay, hindi ko ho kaya makita kayo sa ganyang kalagayan. Magkakamatayan na ho kami. Kung buo na talaga ang iyong desisyon, anak, kunin mo ang itim na kahon dyan sa ilalim ng papak. Sige ho. Kinuha ko nga ang sinasabi nitong kahon na itim. Masyadong maalikabok nang makuha ko yon. Maliit na kahon lang yon, Miss Anne, ngunit kakaibang itsura. Ano ho ito, Itay? Yan ang iniingatan ng ating lahi. Matagal na panahon kong itinago yan.
Pinag-aagawa ng manunugis at mga aswang ang bagay na nakapaloob dyan. Ho? Ano po bang laman nito? Maaari ko ho bang buksan? Buksan mo. Nang buksan ko ito ay namangha ako dahil sa kakaibang itsura ng bagay na yon. Isang kwintas na bungo ng 3 hayop at kulay itim ito. Marami ring nakaukit na kakaibang lengguwahe. Anong klaseng kwintas ito, Itay? Yan ay makapangyarihan, anak. Ipinamamana ko na sa iyo yan. Ingatan mo at huwag mong uhubarin o di kayo ipamigay. Ano po bang dahilan? Bakit niyo po ito itinago? Yan ay biyaya galing sa mga engkantada. Ibinigay yan kay tatay noong nabubuhay pa siya. Kung sino man ang magmamayari ng kwintas na yan, ay magkakaroon ng kapangyarihan na kayang higitan ng aswang. Kaya nang malaman ng mga aswang at masasamang engkanto ang bagay na yan, ay tinangkang patayin ang iyong lolo. Kung ganun, Itay, bakit hindi niyo gamitin? Hindi na ako maaaring magmana ng maiwagang kwintas na yan. Bakit ho? Tapos na ang misyon ko, anak. Kaya sa iyo ko na ipinamamana ang maiwagang kwintas ng ating lahi. Habang nag-uusap kami, ay bigla na lamang kaming nakarinig ng malakas na pagbagsak mula sa aming bubungan. Kumukulo na ang langis, anak. Ibig sabihin, nandyan na sila. Sino? Aswang ang dumating kaya huwag ka na lalabas ng bahay kahit anong mangyari. Ako ang haharap sa kanila. Maaari mo bang bantayan para sa akin ang aking ama? Huwag, anak. Siguradong hindi lang yan isa. Huwag kayong mag-alala. Lalabanan ko sila. At hindi niyo ako mapipigilan. Mamamatay ka, anak, kapag lumabas ka. Pero Tay, mamamatay din tayo. Kung ganoon, wala na akong magagawa kung hindi ka papipigil. Basta mag-iingat ka, anak. Nginitian ko lamang ang aking ama, Miss Anne, at pagkatapos nga ay lumabas na ako ng bahay. Mabuti naman at lumabas ka, hangal. Bakit naman ako matatakot kung ikaw lang naman ang makakaharap ko? Huwag kang hangal. Baka pagsisihan mo. Bakit hindi natin subukan? Bumaba ka dito at makipagtunggali ka sa akin. Kung yan ang gusto mo, gagawin ko. Ibinuka nito ang 2 nitong pakpak at lumipad sa ere. Hindi naman umalis ang tingin ko rito at mahigpit kong hinawakan ang buntot pagi. Ilang sandali pa ay bumulusok ito sa gawi ko. Mabuti na lamang ay nakaiwas ako. Ngunit patuloy lang ito sa pag-atake hanggang sa natamaan ako nito sa aking mukha. Napahiyaw ako sa matinding sakit dahil pakiramdam ko'y malalim ang sugat na natamo ko. Bumagsak ako sa lupa dahil sa matinding sakit. Ito naman ay lumapag din sa lupa at unti-unting lumapit sa akin. Wala kang binatbat. Huwag kang mag-alala. Bubuhayin pa kita sa ngayon. Panoorin mo muna ang pag-iisang dibdib namin ng pinakamamahal mong si Kevin. Kahit kailan hindi ka niya mamahalin dahil ginayuma mo lang siya. Oh, hindi mo naman sinabi na alam mo na pala kung sino ako. Kung ganon, mas lalong hindi ka na dapat mabuhay. Kayo ng ama mo. Halimaw kayo! Salot! Ang dami mo pang satsat. Halika, sumama ka sa akin. Bitawan mo ako! Dinala ko nito sa kanilang bahay. Nagulat naman si Renny at Ninong Kanor. Pabalibag akong binitiwan ni Melay. Inalalayan lamang ako ni Renny. Bakit mo dinala dito si Undang? Nahihibang ka na ba? Dahil alam na niya kung ano tayo. Di ba kayo natatakot na malaman ng lahat kung sino o anong pagkatao natin, ha, Tay? Pero paano pag nalaman ni kumparing Benjo to, ha? Masisira ang matagal naming pagkakaibigan. Hindi sila kaibigan, Tay. Kalaban sila. Sa tingin mo ba bubuhayin nila tayo pagkatapos ng lahat? Matagal ko nang kilala si Benjo. Hindi niya kayang isaalang-alang ang buhay ng kanyang kaibigan. Hindi, Tay. Makinig kayo sa akin. Kalaban sila, Tay. Ang mga mortal na gaya nila. Pagkain natin. Tama na, Melay. Hindi ba't nakuha mo na ang gusto mo? Alalahanin mong girlfriend ko siya. Kaya ito na ang huling pananakit mo sa kanya. Inutil ka talaga, Renny. Tinulungan ako ni Renny na tumayo.
Pakiramdam ko ay sumasakit ang puson ko dahil sa pagkabagsak ko sa lupa. Binigyan ako nito ng tubig ngunit hindi ko ininom. Mahal, patawad. Hindi ko akalain na gagawin sa ito ng kapatid ko. Sabihin niyo sa akin, sino sa inyong nanakit sa tatay ko? Anong ibig mong sabihin? Huwag ka na magmaang-maanga, Ninong. Alam ko na alam mo ang ginawa niyo ni Melay kay tatay. Oo na. Aaminin ko na maraming kasalanan ng ama mo sa akin. Lumabas na ng totoo mong kulay. Napakasama niyo. Buong akala ko kaibigan kayo ni tatay. Mali pala ako. Marami ka pang hindi alam sa tatay mo. Siya ang unang gumawa sa akin ng mali. Kaya gumanti ka? Isa kang duwag kung ganon. Dahil sa sinabi ko ay biglang nagbaga ang mga mata nito. Akmang susunggaban sana ako nito nang pigilan ito ni Renny. Kaya kahit papaano ay may magpoprotekta sa akin habang ako'y naroon sa kanilang poder. Itay, tama na! Huwag niyong saktan ng girlfriend ko! Ganyan ka ba kahibang sa pag-ibig, Rene? Tandaan mo, maraming kauri natin na nagkakagusto sa'yo. Itay, aaminin kung tama ang sinambit niyo. Walang kahit sino ang hahadlang sa pag-ibig ko kay Undang. Bahala ka. Hindi mo kami mapipigilan ng kapatid mo sa oras na magutom na kami. Lumabas ito ng bahay na masama ang loob. Humingi ng tawad si Renny at nangakong tutulungan ako nitong makatakas kasama si Kevin. Pagsapit ng umaga ay hinintay ni Renny na umalis ang mga ito. Kahit papaano kasi ay pinagkatiwalaan siya ng mga ito dahil ang alam nila, hindi niya kayang traidorin ang kanyang pamilya ngunit mali sila. Kevin, gising. O Bayaw, anong ginagawa mo dito? Ka na magtanong. Halika, sumama ka sa akin sa labas. Sige, ano bang gagawin natin? Basta, Kevin, siya ang tunay mong minamahal, Kevin. Wala ka sa iyong sarili dahil ginamitan ka lamang ng kapatid ko ng gayuma. Hindi kita maintindihan. Huwag mo nga akong pinaglololoko, hindi totoong gayuma. nagsasabi siya ng totoo, Kevin. Hindi mo ba naaalala si Pepay? Pepay? Oo, siya ang kapatid mo. Bakit pati siya kinalimutan mo na? Hindi niya mauunawaan ang lahat, Undang. Upang maalis ang gayuma, kailangan mo siyang halikan. Halik ng tunay na pag-ibig ang magpapalaya sa kanya. Pero, paano ka? Huwag mo akong alalahanin. Batig kong siya ang tunay mong minamahal. Handa ako magparaya para sa babaeng minamahal ko. Ayos na sa akin na minsan kitang naging kasintahan. Pumatak ang luha niya, Miss Anne. Sa kaibuturan ng puso ko'y nakokonsensya ko dahil hindi ko man lang nasuklian ang matagal na niyang pag-ibig sa akin. Niyakap ko siya at pagkatapos ay sinunod ko nga ang sinabi niya na halikan ko si Kevin. Isang halik ng tunay na pag-ibig. Anong nangyayari, mahal? Umalis na kayo hanggat wala sila. Pero, paano ka? Kaya ko na ang sarili ko. Sige na, malapit na silang dumating. At saan kayo pupunta? Ate, tigilan mo na sila. Kahit kailan hindi ka niya mamahalin. Isa kang traidor sa lahi ng aswang. Kami ang pamilya mo. Kami ang kauri mo, kaya dapat kami ang kampihan mo. Tumigil ka na dahil wala nang gayuma. Sige na, ako nang bahala sa kanila ni Itay. Umalis na kayo hanggat may araw. Nakita ko kung paano nito harangin ang kanyang kapatid na nasaan yung aswang. Kita ko kung paano sila nagtunggali. Napatakip ako sa aking bibig sa pagkasindak ng ibaon ni Melay ang mahahaba niyang kuko sa dibdib ni Renny. Dinukot nito ang puso at doon ay pinagsaluhan nila ni Mang Kanor ang lahat ng laman loob ni Renny. Hindi ako makagalaw dahil sa aking mga nakita. Hindi ko alam na tinangay na ako ni Kevin palayo ron. Pag-uwi namin ay agad nitong kinandadong mabuti ang mga pinto. Itay, kamusta kayo dito ni Pepay? Huwag mo na akong alalahanin pa. Si Kevin, nasaan? Nandito ho ako. Kuya! Patawarin mo ako, Pepay. Pinapangako ko pagkatapos nito ay aalagaan na kita. Kayo'y ng ate Undang mo. Kaya huwag ka nang umiyak kasi lalo kang papangit. Kasi, kuya, akala ko nalimutan mo na kami. Hindi mangyayari yun dahil kayo lang ang mamahalin ko. Anong nangyari? Paano kayong nakatakas? Si Rene ho, Itay. Siya ang nagligtas sa amin. Ngunit pinatay ho siya ng kanyang kapatid at ng kanyang ama.
Napakasama talaga nila. Kailangan na nating umalis hanggat may araw. Dahil pag sumapit ang gabi, delikado na. Siguradong nag-aalab ang kanilang puso sa galit. Kung gayon ay tayo na. Kailangan natin maglakad patungo sa terminal. Kayo na lamang ang umalis, anak. Kailangan niyong iligtas sa mga buhay niyo. Matanda na ako. Hindi, Itay. Walang maiiwan. Kevin! Kailangan na nating umalis sa lalong madaling panahon. Siguradong sa mga oras na ito, isasalakay na nilang bahay na to. Hindi tayo aalis. Hindi ko sila aatrasan. Kailangan nating lumaban. Ha? Nahihibang ka na ba? Hindi ako nahihibang, mahal. Gaganti ako sa ginawa nila sa atin. Ilang sandali pa ay narinig na namin ng mag-ama. Si Pepay ay nagsumiksik lang sa sulok. Nang sumapit na ang gabi ay mas lalo kaming naalarma. Nang umangil sila ng ubod lakas at halos tuklapi na ang bubungan at dingding ng aming bahay. Kaya naman naghanda kami ni Benjo. Hindi kayo makakatakas! Dito na kayo mamamatay! Paano pag nasira na yung bubong? Ate, kuya, ayoko pa mamatay. Tumakbo na kayo! Iwanan niyo na ako! Matanda na ako! Pero, Tay, Huwag mo akong intindihin, anak. Nakahanda ako sa kung anumang sasapitin ko. Basta tatandaan mo, mahal na mahal kita. Saan kayo pupunta, mga hangal? Akala niyo ba makakatakas pa kayo? Mga inutil! Dito na kayo mamamatay! yan ang akala mo. Nakipagtunggali kami sa mga ito. Wala na si Renny dahil ito ang nagbuwis ng buhay upang makatakas lamang kami. Upang makabawi ay paghihiganti ko siya bilang kapalit ng pagsasakripisyo niya sa akin. Marami na akong natamong galos. Bukod pa ron ay napakalakas nila dahil naagaw nila ang mahiwagang kwintas na ipinamana sa akin ng aking ama. Wala ka ng laban. Bakit hindi mo nalang tanggapin at talo na kayo? Kahit kailan, hindi kami matatalo ng tulad nyo. Hangal! Nakikita mo bang tatay mo? Ha? Sige, Itay. Ipakita mo kay Undang kung anong kaya ng isang aswang. Wag! Itay, pakiusap. Huwag ang tatay ko. Ako na lang. Huwag kang mag-alala dahil isusunod kita. Hindi naman alintana ni Mang Kanor na nasa likuran na nito si Pepay. Hinampas nito si Mang Kanor sa ulo ng matigas na kahoy. Hindi niya ito tinigilan hanggang sa madurog na ang ulo nito. Dahil dito ay umangil ng malakas si Melay. Galit na galit ito. Nang akmang susunggaban niya si Pepay, ay tumalon si Kevin sa kanya at isang saksak ang ibinaon sa likod ni Melay. Bilisan mo, mahal. Puntahan natin si Itay at Pepay. Tatapusin ko ng pangit na to. Kahit patayin mo pa ako, hindi magbabagong ginawa mong pagtataksil kay Undang. Hindi magbabago na nakipagsiping ka sa katulad ko. Tinapos na nga ni Kevin ang buhay ni Melay. Wala na rin ang ama nito na si Mang Kanor. Mahal, ayos lang ba kayo? Oo, pero si Itay, malalim ang sugat na natamo niya. Huwag niyo na akong alalahanin. Malayo sa bituka ito. Kayo talaga, Itay. Nasa ganitong sitwasyon na nga kayo. Nagagawa niyo pang magbiro. Hindi ito ang inaalala ko, anak. Kundi itong bahay. Huwag niyo na hong alalahanin ito, Itay. Ako na hong bahala mag-ayos nito bukas. Nang gabing yon ay natapos na ang lahat ng kasamaan ng mag-ama. Nalaman na rin ng mga tao kung sino ang totoong mga aswang sa aming baryo. Nagpasalamat sila dahil napuksa na rin ang mga ito at wala na silang katatakutan pa. Inayos naman namin ni Kevin ang bahay ni tatay. Si tatay naman ay nagpapagaling pa rin. Isang linggo makalipas ng mangyari ang lahat ng yon, ay ipinagtapat ko na kay Kevin ang tungkol sa pagbubuntis ko. Talaga, mahal? Buntis ka? Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil ang akala ko, pinagpalit mo na ako. Hindi mangyayari yun. Ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko. Lalo na ngayon, dinadala mo na ang anak ko. Kaya wala akong balak na pakawalan ka. Pangako, babaguhin ko na ang pag-uugali ko. Magpakasal ka na sa akin. Tinatanong pa ba yan? Oo na ang sagot ko, no?
Alam ko naman na ako lang ang tunay mong minamahal. Masaya ako ng araw na nag-alok ng kasal si Kevin sa akin, Miss Anne. Nagpasya siya na isilang ko muna ang anak namin bago kami ikasal. Sana ay may natutunan kayong aral mula sa storyng ibinahagi ko. Muli, nagpapasalamat ako sa solid mong supporters at pati na rin sa inyo, Miss Anne. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, subscribe na. Click the notification bell para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lang muna at maraming salamat sa inyong panonood.